So hello, kami po yung Group 15 at i-discuss namin yung Muslim Empire and Atlantic World. First, i-discuss po natin yung Muslim Empire. Yung Muslim Empire is kinakategorize sa tatlo, which is yung Ottoman Empire, the Safavid Empire, and the Mughal Empire. First, yung Ottoman Empire. Yung Ottoman Empire is nagsimula siya sa small state, makikita nyo sa Osman, na yung Osman is dyan nagsimula yung Ottoman Empire. Na eventually, magiging immersive empire siya noong 1300s. So in 1300s, ito yung mapa ng Anatolia na pinapalibutan siya ng maliliit na principles or ng mga Turkish principles. At yung Mongol Ilkhanate is dinestroy niya yung Seljuk Sultanate of Ram. Yung Byzantine Empire is na-report na din niya ng chapter 9 yung Iskatan. Pero ito yung eastern part ng Roman Empire nun. Kumbaga, yung western part kasi ng Roman Empire is nahati na sa feudal kingdom. Ang Byzantine Empire naman is parang humihina na. Kumbaga napapagitan yung Ottoman Empire at that time, ng Byzantine Empire at ng Mongol Ilkhanate. So, sinasabi din na ito yung dito na achieve ng Ottoman Empire yung greatest size nila or yung peak nila. Kumbaga nag-express yung tatlong continents yung Ottoman Empire. Yun yung sa Asia, Africa, and Europe. Yan, pinagkalaki yung nasakop nila ng prime nila. So, Anatolian Turks, they see themselves as Ghazi, meaning warrior for Islam. At they had a militaristic society under the chief commander or the so-called emir. Sinasabi din na nag-follow Islamic Code of Conduct na na-discuss naman ng Ate Prasen na yun yung Sharia. At dito, mag-emerge na yung strong leader na mag-unite sa mga Turks. Kumbaga siya yung mag-unite sa mga Turks na at magiging central power. Ito si Osman. At ilan sinabi or dinitrate na isa siya sa pinaka-successful or one of the successful Ghazi or warrior. Yung kasi tinatawag siyang Ottoman or Uthman and his followers Ottomans. So Osman built a small Muslim state between 1300 to 1326 in Anatolia. Yun nga, nakita ko yung mapa kanina, doon nagsimula, ganun lang kaliit. After nun, nagkaroon ng nag-hire siya ng mga merchants at yung mga successors niya is nagbumili ng mga lupa, nagkaroon ng alliances with some emirs, and inatake din niya yung mga iba't ibang territories or countries na nagkaroon doon na nagsimula yung expansion ng Ottoman Empire. So yung pagiging successful nila is dulot nung paggamit nila ng gunpowder. Kumbaga, dito na pinalitan nila yung mga archers on a horseback with a musket carrying foot soldier. Or tinatawag na musketeers yan, makikita niyo sa pictures ganyan. Kumbaga, mayroong bigger upgrade dun sa sandata or dun sa weapon ng mga Turks or Anatolian Turks. At sila din yung isa sa mga kapanahang gumamit ng cannons as attack or artillery. So, even the heavenly wall cities daw is kaya nilang patumpahin dahil sa major upgrade dun sa military power nila. So, ang kasunod naman ng succeed ng throne ni Osman is si Orhan or Orhan I. Siya yung anak ni Osman at nung after niyang maging leader is parang napil niya na malakas siya and napil niya na kaya niya mas exceed pa yung achievements ng tatay niya. At he felt strong enough na kinonsider niya yung sarili niya na sultan, meaning overlord or one with power. So, in 1361, they captured Adrianople na isa sa pangalawang important city sa Byzantine Empire. At pagkatapos silang i-capture ito, pinangalan nilang ito is Edirne at ginawa nila itong capital. So the Ottoman acted wisely toward the people they conquered. And yun nga is inahire ng Sultan himself yung mga public officials. Kumbaga parang dapat fair yung mga public officials sa mga taong na-capture ng Ottoman. So at bukod pa doon is parang gusto niyang i-improve ni Orhan doon yung buhay ng mga peasants. Kumbaga hindi siya katulad ng iba na
ibang empire na parang mas minamaliit pa or mas dina-downgrade pa yung value ng Byzance. Sa kanya, gusto niyang i-improve or mas iangat yung value nun. So most Muslim had to serve the Turkish armies and non-Muslim did not have to serve in any army. Pero kapalit ng pag hindi nila pag-serve sa isang army or sa Turkish armies is kailangan magbayad sila ng small tax or tinatawag na jizya. So doon na nga. So after successful invading territories and countries is papasok dito si Timur Dali or Timur Ilang. Sino ba ito gano'n pa importante siya dito? Si Timur Dali or Timur Ilang, ang characteristic niya is siya isang natural leader, military genius, and charismatic. Kumbaga halos maraming tao, simula ng bata pa siya, is pinapalo na siya. Para bagang he born to be a leader talaga. So, isa siyang rebellious warrior and conqueror. Galing siya sa Samarkand sa Central Asia. At nagkaroon din siya ng permanent injury in the leg. Ang kwento kung bakit nagkaroon siya ng permanent injury in the leg is gawa ng bata siya, is buo siya ng group of bandit or robber. Kumbaga yung bandit is yung robber sa isang isolated area. Nagbuo siya nun. At balak nilang magnakaw ng tupa. Ngunit sa pagnanakaw ng tupang yun is parang epic fail. Kasi nga, nahuli sila ng mga nagbabantay. At napano si Timur. Natamaan siya sa kanang leg niya at natamaan din siya sa kanang kamay niya. Na nagresulta dun sa, para bagang mas luminit yung kanang paa dun sa left niya. Na yun na nga, tinawag na siyang daling or pilay. At yung pagtama naman niya dun sa kanang kamay is parang hindi na niya magamit yung dalawang daliri niya dun sa kanang kamay. Parang sa sobrang curious niya or sa sobrang gusto niyang makuha yung tupang yun at that time or at that age is nagkamali sila ng tinarget. So now, he burned the powerful city of Baghdad. So at the Battle of Ankara in 1402 is tinalo niya or pinabagsak niya, dinurong niya yung fortress ng Ottoman. Na nagresulta naman sa pagpigil dun sa expansion ng Ottoman Empire. Kumbaga pinatigil niya yung mabilisang expansion. Kumbaga may sinasabing break dun sa expansion ng Ottoman, pag-expand sa Ottoman. So after nun na talunin niya sa Battle of Ankara, is nagkaroon siya ng interest sa China. After malaman niya ng Ottoman, is nagkaroon para ng war for the throne. Naglaban-laban yung mga anak ng sultan at that time at nanalo nga dyan si Mehmed. Pagkatapos ng si Mehmed na yung nag-succeed ng throne. At yung sumunod naman sa kanya, yung successor niya ay si Murad. Si Murad ay tinatawag isa sa pinaka malakas na sultan sa history ng Ottoman. Kasi nga halos yung mga military conquest niya is successful. Yung pag-invade niya sa iba't ibang territories in the country is maganda at nanalo yun. So yan. His son Murad, defeated the Venetians, invaded Hungary, overcame an army of Italian crusaders in the Balkans. So, he led the expansion of Ottoman Empire in 1566. Pero, ang isang regret niya is yung hindi pag-capture sa capital city ng Byzantine Empire. Yun yung Constantinople. Alam na sinabi nga din sa report ni Iskasa, yung Constantinople is yung center of commerce. Kumbaga ito yung capital city ng Byzantine Empire. So dito na yung papasok ng tao si Mehmed II or Mehmed the Conqueror. He achieved the most dramatic feat at Ottoman history. Kasi siya lang naman yung nag-capture sa Constantinople. So by the time Mehmed took power in 1451 at the age of 21 is inatake na nila yung Constantinople. Kumbaga, nag-hire siya ng isang Hungarian engineer para gumawa ng isa sa pinakamalaking artillery or cannon at that time. Sumusukat siya ng 2016 foot. At yung boulder na nilalagay doon is 1 ton pounds. Kumbaga kahit anong well pa ang itapat dun sa cannon na yun is kayang pabagsakin or turugin. So, pinadrug nila sa mga tauhan yung 70 ships na para mapunta dun sa harbor ng Byzantine Empire. Kumbaga, ang ginawa niyang strategy or military strategy is inatake niya in both sides yung Constantinople. Hindi Constantinople, inatake niya in both sides. Kumbaga, para wala nang matakasan yung Byzantine Empire at that time. So, in response naman, yung Constantinople is not-held out for 7 weeks. Pero, eventually, is nakapasok yung Turks at doon na nga din namatay yung emperor ng Byzantine Empire na si Constantine XI.
So, Mehmed, so after nga niya i-capture yung Constantinople at ginawa niya itong capital city nila, is sa kanya na-attain or na-achieve yung title na the Conqueror. So, Mehmed the Conqueror proved to be an able ruler as well as an magnificent warrior. And after the Constantinople, doon sa mga bagong citizens and religions, kumbaga, parang makakita ka sa Constantinople at that time ng iba't ibang lahi at iba't ibang tao at iba't ibang lingwahe. Kumbaga makakita ka ng maraming variety ng ano doon. So they live in the city, which is now Istanbul, or meaning to the city. So Selim the Great came to power in 1512, or ang sa pangalan niya is Selim the Great. In 1514, at the Battle of Chaldiran, is pinabagsak naman niya yung Safavids, or the Persian Safavids. Makikita niyo din yung Safavids kasi isa din siya sa empire man na matatalakay na yan. So finally, he took Cairo, the once great, or isa sa pinakamalaking civilization at that time, na ginawa niya lang ito sa pag-atake nito at sa successful na ito, yung successful niya, is ginawa niya lang another province sa mga Ottoman ito. So hindi sabi daw dito, is hindi daw na-attain ng Ottoman Empire yung peak nila or yung prime nila until na si Suleiman the Lawgiver or Suleiman the Magnificent yung umupo or yung naging sultan. Kasi sinabi din daw na si Suleiman lang yung may malaking onion sa ulo na merong nakadikit na title sa kanyang the Magnificent. So, the Ottoman delivered his great size and grandeur until the reign of Suleiman. He was known in the West, so sinabi ko na nga ng Suleiman na Magnificent. So, in 1521, he conquered the important city, yung city of Belgrade. So, nag-advance din yung kanyang power sa inatake din niya yung Hungary and Austria. Pagkatake niya ng Hungary at Austria, parang nag-resulta doon sa pagpanik ng mga central part of Europe. Kasi baka akalain nila na sila itutuloy ni Suleiman or atakihin na sila Suleiman at that time. So, he had after yung successful na witness niya sa iba't ibang pag-atake, is naging the most powerful monarch on earth siya. Ang pwede lang daw mag-rival sa power niya is si Charles V na head ng Habsburg Empire. So noon, doon na nga sa Andre na Suleiman rule is gano'n nakalaki yung kanyang sinasakupan. So kailangan na niyang gumawa ng isang government na magiging maayos or magiging maayos yung takbo. At nag-create siya ng isang law code na mag-handle sa criminal and civilian action na tinatawag na kanon. So, sa kanon din, dun sa ano din yun, is nag-develop siya ng tinatawag na division. Yung division system is kino-convert niya yung mga Christians na mga batang lalaki sa Islam. After nung mag-convert na yun, is tinetrain niya ito as a soldier. Na nag-produce naman ng tinatawag na elite force of 30,000 soldiers as in Janissaries. Yun. So, kumbaga, yung Janissaries is dapat loyal lang sa sultan himself. Yun yung tinrain nila. Kumbaga, isang malakas na military people yung Janissaries at loyal lang siya sa mga sultan or sa mga sultan. So, sabi din doon is yung mga magulang daw ng ibang Christians na parents is sinusungulan yung mga public official para makapasok yung mga batang anak nila or lalaking anak nila sa division or dun sa system na yon. Kung sabi kasi kapag naging Janissaries ka is tataas yung position mo or magkakaroon ka ng mas maayos sa estado ng buhay. So sa buhay pala. Sa Ottomans granted freedom. So yung si Suleiman is binanong niya yung freedom para i-practice yung mga non-Islam sa kanilang religion. So tinatawag yung mga communities na millets, yung millets or yung head ng millets, dapat mag-report kay Suleiman. Nare-report niya kung ano yung mga activity or mga ginagawa nila. So noon, dito na nagsimula yung cultural flowering na Ottoman Empire. In-employ niya yung isa sa pinakamagaling na architecture na si Sinan na taga-Albania. Ang masterpiece ni Sinan is yung The Mosque of Suleiman. Yan.
na meron doon na 4 schools at meron tong library and bath and other ano pa. Para bagang pinaganda niya yung Mosque of Sulaiman. So, art and literature flourish under Sulaiman rules. Kumbaga sabi daw na dito din nagsimula yung pag-adapt ng mga Ottoman people dun sa European art and literature. Kasi nga, para bagang kinuha nila yung mga, or pinag-aralan nila yung art and literature ng European para gumawa sila or makakarain sila ng art and literature na yung style is fixed sa kanila. So this creative period was similar to the European Renaissance. So yun na, after successfully na pag-achievement ni Sulaiman, is nagkaroon siya ng pagkakamali. Yung pagkakamali yun is pinapatay niya yung panganay niyang anak at pinalayas niya dun sa lupain nila yung isa pa niyang anak. At yung nag-succeed yung throne na yun is si Selim II. Siya, itong si Selim is incompetent. Kumbaga, siya yung pagpasok niya sa isang throne, pag-upo niya sa throne is siya yung naging dahilan, or isa siya sa naging dahilan kung bakit bumaba or mabilis ang bumaba yung Ottoman Empire. Tapos noon, at that time, yung Sultan nun, is kinakap yung education dun sa mga successors. Kung baga, kinasin nila yung contact, na nag-produce ito nakaproduce ito ng mga successors na mahina, hindi ganun kagaling sa terms of military strategies or tactics, hindi yung ganun karunong kung paano exercise yung power or authority na pwede nilang hawakan. Next is the Safavid Empire. So, the Safavid Empire naman yung kasabay sa empire ng Bel tatalakayin natin. So, Safavid Empire was a member of an Islamic religion brotherhood named after their founder, Safi al-Adil. Yung Safavid Empire is parang nasasabi siya ng Mongol, na Uzbek and tribes people na nasa taas, ng Mughal Empire na nasa kanan naman, at yung Ottoman Empire na nasa kanan. So, yung Safavids din is kinonsentrate nila yung pagbibuild ng military nila. Kumbaga, gusto nila ng katulad ng Ottoman Empire ng malakas yung military. So, dito na papasok si Ismail, at the age of 12 years old in 1499, Ismail began to seize what the most is now Iran. Kumbaga, sinakop na niya yung tinatawag ng Iran ngayon. So, yung siya, after niya palang sakupin or completed yung task na sakupin yung Iran ng tinatawag ng Iran ngayon, is kinuha niya yung Persian title na siya or being king. Isa din siyang religious tyrant. Kumbaga, lahat daw ng tao na hindi katulad ng religionist, pinapatay niya. Kumbaga brutalan yung pinapatay niya, pina-execute niya. Na nag-resulta yun ng pagkakaroon ng conflict between the Ottoman Empire and the Safavid Empire. Doon nga, sa final phase of nila, na magtitid kanina yun sa Ottoman Empire, na tinalaman ko sabi ko, Ismail, because this one is now called Iran. So, after niyang i-complete yung task na yun, after 2 years na yun, is kinuha niya yung Persian title na siya, or meaning king. Tapos naging isa din siyang religious tyrant. Kumbaga lahat ng hindi kabilang sa religion nila is napapatay niya. Na nag-result doon sa pagkakaroon ng conflict between the two empires na Ottoman Empire and the Safavid Empire. So, ginanap yung battle nila sa Battle of Chaldiran in 1514. Yun nga, nag-result tayo sa pagkatalo ng Safavid Empire. So, another outcome ng battle na yun is nagkaroon ng border between the Safavid Empire, which is now the Iran and Iraq. So, after nun, is nag-succeed ng throne ni Shah Ismail is si Tahmasp. Or inadapt niya din, or natuto din sa pagkatalo nila sa Ottoman Empire. Inadapt niya yung artillery with his military forces. Siya din yung nag-build ng foundation or ng groundwork para maating ng Safavid Empire. So yan, si Shah Abbas, or Abbas the Great, took the throne in 1587. Si Shah Abbas is nireform niya yung military and yung civilian life. Nagkaroon din ng pag-reforma sa government niya. Kumbaga, inalis niya yung mga public official, na mga
or binibigyan niya ng punishment according sa ginawa nila. Kasi mga loyal naman sa kanya is at gumagawa ng ginagampanan ng maayos sa kanilang trabaho is pinapromote o binibigyan niya ng reward. So nagkaroon din ng economic yung Safavid Empire sa iba't ibang nation. Katulad sinabi dito is industry creative art exchange group between the empire and the European. So si Shah Abbas is nag-build ng isang panibagong city sa Isfahan na kinonsider yung panibagong cities na yun na isa sa pinakamaganda sa buong mundo. So, si Shah Abbas is nag-brought din ay isa siyang genius din sa pagkukultural blending. Nag-brought siya ng 100 Chinese artisans at yung mga artisans na yun is gumawa o nag-produce ng mga metalwork, miniature, paintings, calligraphy, glasswork, tiling, and pottery. Kumbaga yan yung mga ginawa ng mga dinala ni Shah Abbas sa Pilipinas. So, yung carpets din, yung carpets is parang yun yung influence sa mga Europeans sa Safavid. Kumbaga dating parang initsapera lang carpets after yung magkakaroon ng maraming tao sa Safavid Empire is tinangkilit na yung carpets at naging parang industry na yung carpets sa Safavid Empire doon. So, in the beginning, the carpets reflected the traditional Persian themes. At eventually nag-achieve sila ng mga panibagong themes na pwedeng mag-fit dun sa or mag-symbolize sa kanilang empire. So in 16th century, Shah Abbas sent artists to the Italy under the recognized artist Raphael. Yun, nag-set na nga siya ng mga artist kay Raphael. At yung pagkatapos silang matuto is in-apply nila yung mga natutunan nila sa Safavid Empire. Kasi nag-create sila ng sarili ng style sa mga architecture and architecture. Ito yung example ng mga metalwork, yung mga calligraphy, glasswork. So, after din na maging successful ng dynasty ng Safavid Empire is yung nagkaroon din ng same mistake or nagkamali ng decision din si Shah Abbas. Kasi nga, pinapatay niya or binulag niya isang anak niya at yung incompetent grandson niya si Selim ay nag-succeed ng trono. At si Selim is hindi ganun kagaling sa being leader. Ayun, mas pinabilis niya yung pag-decline or yung pagpapina ng Safavid Empire. So, magkakaroon sana yung major comeback yung Safavid Empire under the rule naman ni Sadir Shah. Na-conquer niya yung all the way to India hanggang dun sa mountain dun sa India. Ngunit, kasi nga si Shadir isang ruler siya sa isang mga tauhan niya. Kasi yung tauhan niya yun is nagbigabi sa kanya at pinatay niya si Shadir, ay si Nadir. At namatay siya din yung 1747. So, kasunod naman is the Mughal Empire. Ito na yung last empire sa Muslim Empire. So, starting around the year 1000, Turkish armies went into the India, led by the Sultan Mahmud Ghazni. Kilala naman na si Mahmud Ghazni at na-report na rin ng ibang reporters. So, they devastated India's cities, temples, and illegal campaigns. Tapos, yung Delhi na eventually naging capital ng mga loose empire of Turkish is now the Delhi Sultan. Between 13th and 16th century, 13 different sultans ruled this territory. Tapos, yung 1398 is, si Timur naman is pumasok na naman sa eksena. At dinurog niya yung Delhi or sabi nga doon sa pag-atake ni Timur is halos ilang buwan ay wala kang ikita na miski ibon or kung ano man na gumagalaw sa city ng Delhi nun. Nandito na papatag si Sahir Udin Muhammad Babur. O sabi na naman natin siyang Babur. Si Babur ay is 11-year-old na nag-inherit ng kingdom. Kumbaga, ito yung in-inherit niya yung isang kingdom. Ngunit, sabi nga ng mga elders niya na bata pa siya, hindi pa niya kayang fully maximize yung authority niya. Kaya kinuha ng mga elders niya yung throne na yan, or yung power. Babur was a brilliant general. Isang na magiging brilliant general niya is noong 1526 is he led the 1,000 troops against an army of 100,000 commanded by the Sultan of Delhi.
sa throne. Doon nga, sa pagiging successful ni Babur at nakakuha siya ng nakasakop siya ng iba't ibang teritoryo is ano naman siya, para naman siya sa anak niya na si Kumain. Kumbaga, si Kumain kasi nung siya na nag-succeed doon throne is halos yung nasakop ng teritoryo ni Babur is binalik niya lang sa iba, kumbaga sinasalo niya. Sinasakop niya nila. So dito naman papasok si Muhammad Akbar or Akbar means great. Akbar recognized military power as the roots of history. Sinabi niya na sa pagiging leader dapat daw aggressive ka. Hindi mo daw hahayaan na yung ibang country or empire ang unang kumatake sa iyo dito sa kalan. Dapat ikaw yung magsisimula ng laban para ikaw yung mas manalo. So katulad din yung Ottoman Empire and the Safavid Empire is inikip niya din yung army niya na after nun is pumasok na dito or si naging leader na ng Mughal Empire is si Muhammad Akbar. Akbar means great and na-recognize din niya na ang roots ng strength niya is yung military. Kumbaga sinabi niya na dapat maging aggressive ang isang leader. Ayaw niya hayaan lang na sakupin siya o atakin siya ng ibang country or ibang empire. Mas gusto niya na siya yung magsisimula ng laban. So, he equipped his armies with heavy artillery. Kumbaga tulad ng Ottoman Empire at ng Safavid Empire, is nag-equip siya ng mga artillery. He appointed some Rajput as officers. Yung pag-appoint niya ng Rajput, itinaturo lang pang brilliant move. Kasi, kumbaga, ginawa niya daw na allies yung pwedeng maging kaaway niya or potential enemy. So, Akbar was a genius of cultural blending. He permitted people from other religious factors in their faith. Kumbaga, katulad din ni Sulaiman, is hinayaan niya or binigyan niya ng freedom yung mga ibang tao na i-practice yung sarili nilang mga religion. So, he abolished din na yung tax na ayaw ng mga tao na tinatawag na jizya. Yung jizya niya is yung kapag hindi ka magse-serve sa isang army, yun yung ibibigay mong bayad or tax. So, Akbar Chief Finance Minister created a taxation policy. Yung taxation policy yun is comparable or similar dun sa present day na yung tinatawag na graduated income tax ng US. So, Akbar lands policy had more mixed results. Kumbaga, yung iba kasi land policy, kapag nagugustuhan niya yung public official, binibigyan niya ito. Tapos pag ayaw na niya or hindi niya na-hit na niya yung isang taong yun, is kinukuha niya din natin. Kumbaga gano'n siya, gano'n katuloy yung land policy niya at that time. So, blended cultures, this cultural blending affects art, education, politics, and language. Kapag nag-emerge din yung bagong language nila na tinatawag na Urdu, meaning from the soldiers' camp. So, nagkaroon din ng blending ng culture sa Arabic version ng Urdu. After nun, is yung Urdu is naging official language na nila. So, the arts and literature, art flourished of the Mughal Empire, especially the forms of book illustrations. Yan. Most famous Mughal miniatures is Ador the Akbarna or Book of Akbar. Ito yung parang legacy ni Akbar. Kapag ito yung simula ng siya, hindi pa siya ganun ka galing or hindi pa siya ganun kalakas, is doon na pinagkento ko paano siya naging successful na tao. So poet Rosina, she retold the epic love story of Rama and Sita. Indian poet Rama Sarit Manas is now even more popular than the original. So our standard of architecture is dinivote din naman ni Akbar ng sarili niya. So nag-develop siya ng style na kilala bilang as Akbar period architecture. Example nung yun is example lang is yung Patifor Street. It's siyang importante example ng type of architecture na yun. Tapos, Akbar had a redstone city built to thank Sufi saint na si Sheikh Salim Chisti. Kasi ginawa niya to or pinag-build niya yung redstone cell na to dahil predict ni Chisti na yung kauna-unahang anak ni Akbar. So, ito yun. Yung Akbar na or the Book of Akbar.
tama sa yung manas. Tapos, yan, ito yung pa-leper secret. Tapos yung datang siya, ito yung pinabuild niya. Dati redstone niya na ngayon lang is pinano sa puti. Or pinaputi nila. Pinalitan nila ng ibang parang nila nila. So, Akbar's successors with Akbar's death in 1655, yung anak naman yan si Jahangir at or mas kilalang Grasper of the World. Parang dalawa yung exercise ng power at dun sa time ni Jahangir. Isa yung asawa niya sa Nur Jahan. Si Nur Jahan is magaling ng politician. Kung baga alam niya kung paano gamitin or paano i-fully maximize yung authority. Example nun is yung appoint niya sa tatay niya bilang Prime Minister. At yun sinabi na gusto na magkaroon ng future ticket as ng power ni Nur Jahan is gusto niyang ang mag-succeed nung throne is si Khusrao. Pero si Khusrao, kasamang palad is nag-rebel sa tatay niya. Yun. At tinago naman siya ng mga Sikhs. Yung Sikhs ay tinatawag yung mga non-violent religious group. Ang leader yun is siguro Arjun. Siguro Arjun, tinago niya si Khusrao. Or para parang tinago niya ito sa mga sa Mughal Empire. After malaman ng Mughal Empire yun, matindi ni Jahangir, is pinahuli niya siguro Arjun at pinahirapan at eventually pinatay si Arjun. So, ang naging successor naman ni Jahangir is si Shah Jahan. So, si Shah Jahan, hindi niya tinolerate yung competition. Kumbaga, inano na niya, pinutol na niya or inassassination niya yung pwedeng maging posibleng mag-rival dun sa power or lumaban dun sa throne. So, meron siyang great passion for two things. Yung beautiful buildings in his mind, Mumtaz Mahal. So, in 1631, Mumtaz Mahal died at the age of 29. Dahil yung pagkamatay ng yun is after niya ipanganak yung ika-14 na anak nila ni Shah Jahan. So, sabi niya, para daw maging hindi niya makalimutan si Mumtaz Mahal is pinagawa niya yung Taj Mahal. Yung Taj Mahal ay sinabi niya na sa mga gagawa niya na dapat kasing ganda ni Mumtaz Mahal yung Taj Mahal. Tapos yung this memorial ng Taj Mahal is considered doon na isa sa pinakamagandang building sa mundo. So ito yung Taj Mahal. Yan. Yun yung maganda. Is para siyang memorial na para sa kasama ni Shah Jahan. So then Shah Jahan became ill in 1657. At yung si Aurangzeb naman, hindi nagsaksi sa trono niya. After si nakaupo na sa trono si Aurangzeb, is pinahuli niya yung tatay niya. At pinahuli at tinulong niya yung tatay niya. At sinabi, after years have passed, is, kumbaga, namatay daw yung si Shah Jahan. At nakita nila na yung isang, salamin na nagre-reflect or ang makikita mo is yung Taj Mahal. Kumbaga sa huling atungan ni Shah Jahan is ang gusto pa rin niyang maalala is yung asawa niya. So, si Aurangzeb is master din siya sa military strategy at aggressive din siya. Kumbaga, obsessed siya na palakasin yung military power nila at magtayo ng building. So, ruled from 628 to 707. So, siya din yung ruler nun na nag-expand or siya yung nagkaroon ng achievement na ma-achieve yung greatest size ng Mughal Empire. At yun nga, di ba katulad ni Jahangir is in-erase niya yung mga mga gains ng Hindus. Tapos nun, by the end of Aurangzeb reign, he had reigned the empire of the Sikhs. Kumbaga, kasi nga siya is aggressive builder at obsessed siya sa pagpapalakas ng military niya, is na naubos na yung resources ng Mughal Empire. Na nag-resulta yan sa panahon din yun, is nagkaroon ng famine na namatay yung 2 million people. So, three emperors reigned in the first 12 years after Aurangzeb died. By the end of the period, the emperor was nothing but Aurangzeb. So, ang next na is the Atlantic World na ipapaliwanag nito. Dako naman tayo sa Atlantic World.
So, kalalaman niyo naman yan si Christopher Columbus. Siya yung binigyan ng, siya yung tinuring na unang nakakita or nakapunta sa North America. Pero, hindi siya yun. Pero yung mga nakaraang report is sinasabi na Vikings yung nakapunta dito sa North America or sa America. Pero, meron pang isang tao, mamaya mababanggit ko. So, si Christopher Columbus is isa siyang na mamaya nga. Mamaya ulit na nga. Good evening. Ako naman tayo sa The Atlantic World. So, kilala niyo naman si Christopher Columbus, isa siyang manlalayag sa karagatan ng Atlantic World. Siya yung binigyan ng credited na siya yung unang nakapunta sa North America. Pero hindi siya. Sinasabi doon sa mga nakaraang report is yung Vikings. Pero parang hindi yun eh. Pero may napanood kasi ako eh. Isang tao siya. Kaya siya rin na yung binigyan ng pangalan na sa North America at sa South America. Na kung saan ay si Amerigo Vespucci. Yun. So, sasabi dito na meron siyang tatlong ship na Niña, Penta, Santa Maria. Na kung saan nakapunta siya sa Bahamas. Yun talaga yung una niya napunta, the Bahamas. So, ito lang yung journal na ginawa ni Christopher Columbus hanggang naglalayag siya sa karagatan. Sabi ko nga kanina na nakapunta siya sa North America. Pero mali yung pinuntahan niya, dapat sa may Asia siya pupunta na kung saan sa India. Yun nga sinabi ni Rainier na nagkamali yung pag-compute niya doon sa mapa. Sinasabi dyan nakapunta siya sa Caribbean na kung saan meron doon mga indigenous people at pinakitaan niya ito ng kabutihang asal at pinakita niya yung magandang asal nga niya. So, parang na-appreciate ito ng mga indigenous people or indigenous group doon na kung saan pumunta ito doon sa ship ni Christopher Columbus. Pero bagamat doon sa paglalayag niya is meron siya mga darkest na side. Na kung saan pinagpapatay niya yung mga tao doon or mga indigenous people. So, di ba, maraming gusto gumaya kay Christopher Columbus. Ito yan. Ito yung sinasabi ko, yung una niya napunta is the Bahamas. Yung pangalawa is Vasco Nuez de Balboa. Yung sa Panama naman. Yung pangatlo is Juan Ponce de Leon sa Florida. Si Ferdinand Magellan is the Guam in the Philippines. So, si Ferdinand Magellan naman is halos pinag-aaralan pa rin natin sa kasaysayan natin. Kung saan sinasabi na siya yung nakalipot na sa buong mundo para lang makahanap ng mga spices nila. So, yan lang naman yung mga tao na gustong gumaya kay Christopher Columbus. Kaya, yan, ilagay. Pag, di ba yung mga Spaniard, meron silang laging 3G. The God, the Glory, and the Gold. Kung saan is, kahit pumatay sila ng maraming tao, makuha lang nila yung mga kayamanan, okay lang yun. Yun, sinabi din sa mga past reporters na si Montezuma is siya yung parang leader ng indigenous group sa Aztecs. Yung sa Aztecs Empire, sinugod sila ng mga Spaniard na kung saan pinangungunahan nito ni Francisco Pizarro. So, si
si Francisco Pizarro is siya yung parang naging governor sa Peru. Na kung saan ito yung doon siya na lumayagpag sa capital ng Peru, which is the Lima. And si Atahualpa naman is siya yung pumalit kay Montezuma na kung saan dinakal sila ni Francisco Pizarro. Gusto ni Francisco Pizarro na sabi dito, bigyan sila ng ransom kapalit si Atahualpa. Na kung saan yun na nga yung basta gusto nilang humingi ng ransom para tubusin ito. Pero sinabi dito ng Spaniard na kung papanig si Atahualpa na maging Christianity, is bibigyan siya ng merciful death. So ano ba yung merciful death? Yung merciful death is yun yung hindi na siya maghihirap, talagang papatay na agad siya. Parang pupugutan na yun. Sabi dito na, which he did. So, sabi dito, nag-join si Atahualpa sa Christianity, pero pinatay pa rin siya. So, yun lang. So, dapat naman tayo dito sa Treaty of Tordesillas. So, sinasabi dito na nagkaroon ng kasunduan ng Spain, Portugal, at United Kingdom, na kung saan hinati ang mundo sa dalawa lang. Na kung saan ito ang Spain, ito naman yung Portugal. Pero, ano ba? Ito nga, Portugal. Pero, marami pa rin bansa na hindi pumapayag dito sa Treaty of Tordesillas na to. Yung France, Netherlands, England. So, nagkameron nga ng Treaty of Tordesillas na kung saan nandito sila, ano? So, naghanap sila ng ibang ruta na makahanap sila ng bagong spices or bagong resources nila. So, naglayag sila sa karagatan or sa Atlantic Ocean. So, yun lang yun. Yun lang yung ginawa ng France, Netherlands, at England. Si Henry Hudson naman is isa siyang explorer din. Na kung saan gusto niyang puntahan ang si Henry Hudson is kilala siya sa explorer din. Na kung saan gusto niyang puntahan yung iba't ibang sa panig ng mundo na kung saan nakikita siya dito ng mga indigenous group na to at sinasabi dito na yung ibang members niya is umaayaw na parang nauhusik baga namin yung mga asawa nila pamilya. Pero si Henry Hudson, yung anak niya at yung mga matalig niyang crew, sumama sa kanya. Ang ginawa nila is sumakay sila sa maliit na boat na kung saan nilayag pa rin nila yung gusto niyang puntahan. Which is, sa katigasan ng ulo niya, namatay sila, at hindi na nakita huli. Sabi lang, yung history ni Henry Hudson is parang hindi pa rin natatapos ngayon. Parang nakalagay sa history na hindi na-complete niya yung mission niya. Pero si Henry Hudson is may naiwan na parang nakakaalala, which is the River Hudson in the Hudson Bay, na kung saan matatagpuan ito sa Canada. So, yan. Ito lang din yung mga napuntahan nila, mga explorer. Yan. Basahin nyo na, masyado mataas. Dito sa mapang ito, pinapakita dito na New Spain. So, bakit nga ba New Spain? Sinasabi dito na New Spain kasi sinakop nila itong North America. Tapos dito naman is the French. Tapos, di ba kung maliit lang itong English.
Pero bakit nagkakaroon dito ng nawala dito yung French? Siyempre, di naman pumayag yung mga indigenous American na masakop ito ng French, ito ang kanilang kalupaan. Na kung saan, nakipaglaban sila sa French. Kaya ayun, nakuha nila yung halos kahalati ng kanilang lupain. Pero itong Spain, hindi nila manalo kasi nga, doon sa taon na ito is malakas ang Spain at Portugal. Ay, ito lang yung sinabi ko kanina. Ayan, tama tayo dito. Pirates. Di ba sa mga kalupain is meron pa rin mga dito ng hijack sa mga truck, mga ganun. Pero dito sa topic natin, kaya nga Atlantic Ocean, meron din mga pirates. Kung saan, dito, kinakalaban nila yung mga makikita nilang dadaan na ship at kukunin nila yung mga gamit. So, sino nga ba yung leader nito? Tinaguran siyang The Blackbird. Which is yung Blackbird is Edward British. Siya yung sinasabi na pag nakalaban na nila is parang nadilim yung paligid, tapos may mag-i-smoke, tapos makikita na nila yung bird nito. So, si Edward is makunat, talagang matigas yung katawan. Sabi dito, akalaan mo, limang baril yung tumama sa kanya, tapos 40 na taga ng espada. Doon pa lang siya namatay. Pero sa lagman ng tao, pag ikaw binaril ng dalawa, patay ka na. Kaya siya yung kinakatakutan sa ocean. So ito lang yung mga naiambag ng mga French, Dutch, English. Mababasa naman. Slavery in Africa. So ano nga ba yung slavery in Africa? So ito yung binenta ng Africa sa Spaniard. Na kung saan pinagpalit sila sa black powder. Yung black powder is ginagamit sa mga bomba, sa baril. Kaya itong Africa, buhay naman ng pagbenta yung 17 million mens nila dito sa Spaniard. Which is, naman, parang may kasunduan, kaya parang naging legal yung pagbibenta ng mga tauhan sa Spaniard. Tapos na.